3 taon ka pa lang dito sa Canada, dapat hindi ganyan ang trabaho mo. 'Di ba? Siyempre, sa una yun guys, masakit, 'di ba? Kasi para ka nang na-discriminate agad. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Naka-work remote tayo ngayon, so kaya nandito tayo sa bahay, no? So, naka-break time tayo at gumagawa ko ng aking kape. Hinihintay ko rin si Mrs. kasi siya ngayon ang naghatid sa mga bata bago kami kumain together. So, habang hinihintay ko siya guys, magkwekwentuhan muna tayo, no? So meron ako sa inyong gustong ikwento about sa isang kababayan natin na nakausap namin recently. For today guys, sunny. Pero guys, sobrang lamig. So, parang nasa 7 degrees yata kami ngayon. Naka-sweater tayo ngayon kasi malamig guys eh. Diba? Pero ano naman daw, mga bandang tanghali, magiging mga 15 degrees or 16 degrees, mga ganyan. Tapos, lalamig na naman sa hapon. Ayan. Pero ngayon guys, medyo malamig. No? Pero napakaganda pa rin po ng panahon dito sa amin. Dito sa Vancouver. A few inches later. Yun guys, so we are back. Dito na lang tayo magkwekwentuhan sa ating bat cave or dito sa aking office kasi masyado malamig doon sa balcony guys, hindi ko kaya. Anyway, so for today guys, meron ako sa inyong ikikwento na nangyari sa amin ng aking asawa last week, no? Kasi dito sa Canada guys, meron kaming target na ayusin or i-process. It deals with documents and papers, yung mga ganyan. So, kailangan namin ng experts. Hindi ko na sa inyo i-share kung para saan yun guys kasi masyadong personal. Anyway, so meron kami ditong very reliable na Filipino friend na yun yung pinaguhugutan talaga namin ng mga contacts namin dito sa Canada guys kasi sobrang tagal na rin niya dito. No? Anyway, so nakipag-usap kami sa kanya tapos huminga kami ng contact and fortunately guys, meron naman siyang kakilala na Filipino din, no? And natuwa kami doon kasi mas comfortable kami guys na makipag-transact nga sa kapwa natin Filipino. Anyway, so yun. So pagkakuha namin ng contact guys, tinawagan agad namin, nakipag-meeting kami sa kanya, tapos sinabi namin sa kanya kung ano yung mga services na kailangan namin. Okay? So ang sabi niya sa amin, para daw mas maintindihan niya at mas matulungan niya kami, hiningan niya kami ng mga documents. Okay? As a reference para mga ganun. So, isa sa mga documents na hiningi niya sa amin is yung aming COE or yung Certificate of Employment doon sa current job namin dito sa Canada. Right? So, after a day guys, nasubmit naman namin sa kanya lahat ng mga documents na hiningi niya sa amin. Okay? So, ang sabi niya sa amin is that re-reviewin lang daw niya yun and then mag-usap kami ulit. Okay? So, after a day or two, tinawagan niya kami ulit. Nag-usap kami about it at guys, ang first question niya is that gaano na daw kami katagal dito sa Canada? Okay? So sabi ko, 3 taon pa lang po kami kasi dumating kami dito April ng 2022. So 3 years na, no? So yung sumunod niyang question guys, doon ako nagulat at doon ako parang na-off. Yung off yung feeling ko na parang ganun, no? Kasi guys, ang question niya is that bakit daw ang gaganda na ng trabaho namin at nasa magandang company din daw kami, 3 taon pa lang naman daw kami dito sa Canada. No? So, at that moment guys, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung ganong tanong. Okay? At siguro din, hindi ko expected. 'Di ba? Akala ko nga nung una guys, ano yun joke 'di ba? Pero guys, inulit ko pa sa kanya para lang talagang mas maintindihan kung tama ba yung pagkakarinig ko. 'Di ba? At hindi nga siya nagbibiro, no? And hindi ako nakasagot agad, guys, kasi I am trying to digest kung ano yung tinanong niya sa amin, no? So, para lang magtuloy kami dun sa pag-uusap on that moment. Dinaan ko na lang sa biro, guys, na sabi ko, siguro po swerte lang talaga kami. Kaya kami nakakuha ng ganyang trabaho at nakapasok sa ganyang company. Parang ganon, right? Pero, kung kayo ay nakasubaybay dito sa aking channel, guys, nasabi ko na noon na
yung mga blessings po na natanggap at natatanggap namin in terms of our work. Para po talaga sa akin, no, mga 5 to 10% lang po talaga ang swerte diyan, no. 90% is talagang pure hard work, guys. Talagang blood, sweat, and tears po talaga ang puhunan namin diyan. Pinagtrabahuhan po talaga namin ng sobra-sobra, no. Kasi guys, syempre, dito sa social media, hindi naman lahat kailangan i-share, 'di ba? So, yung nakikita nyo sa aking mga post na kami ay namamasyal, tapos nag-enjoy lang kami ng mga anak ko, yung family ko, 'di ba? Kasi guys, it goes to the purpose of this channel, no? Kasi guys, para sa akin, kaya din ako nagsimulang mag-YouTube is that number one, gusto kong i-capture yung mga memories ko with my family, especially na nandito kami sa napakagad ng country ng Canada, 'di ba? Kesa naman maiimbak lang yon doon sa aking memory card, 'di ba, na anytime pwedeng masira, 'di ba? So, might as well ipasok ko na lang sa YouTube, 'di ba? Para din 5-10 years from now, pwede ko pa rin silang makita. And I am enjoying, guys, yung pag-i-edit, yung mga ganyan. Kaya din ako nasa YouTube, 'di ba? At syempre, para din makita ng mga family ko na nasa Philippines kung ano yung mga nangyayari sa amin dito sa Canada. Pero syempre, hindi naman lahat, 'di ba? At number 2, guys, na reason is that para din makapag-share ako doon sa mga nangangarap na pumunta dito sa Canada ng mga substantial information na pwede nilang maging guide at maging reference kung pupunta nga sila dito sa Canada. Yan. Eh syempre, guys, kung ang mga post ko is about doon sa drama and everything, 'di ba? Dadami nga yung aking views, 'di ba? Pero guys, ang question is, at the end of the day, ano yung na-share mo, 'di ba? Ano yung substantial information na nakuha ng mga viewers mo? Parang ganoon. Kaya hindi ako masyadong nagpo-post ng mga ganyang happenings, no? Pero to tell you honestly, guys, no, hindi po lahat positive or hindi lahat magaganda yung nangyari sa amin dito sa Canada. Of course, merong ups and down yan eh. Ito guys, nung naghahanap ako ng work, pati si Mrs., di ba? Maraming rejection, guys. Actually, hindi pala kay Mrs., sa akin lang, no? So, ang daming rejections, guys, bago ko nakuha yung trabaho na meron ako ngayon, no? Multiple rejections, deny, di ba? Talagang hindi ako nakahanap agad ng work. It took me 2 months para talaga makahanap ng work. And to tell you honestly, guys, may mga time na sobrang down talaga ako. Pero kasi naiintindihan ko kung ano yung goal ko eh, 'di ba? So, even yung pagiging down at yung pag-iyak, naka-schedule yun, guys, no? Para sa amin ni Mrs., naka-schedule yun. 5 minutes lang. 5 minutes lang, sige, iyak, lungkot and everything, down. Pero after ng 5 minutes, we need to move forward. We need to fight again, 'di ba? Kasi guys, 3 bata po yung nakaasa sa amin, 'di ba? Kaya din doon kami humuhugot din ng lakas doon sa mga times na nakaka-encounter kami ng hirap dito sa Canada. So, hindi po laging sarap. So, going back doon sa story, guys, actually on that entire meeting, parang lutang na ako, parang off na ako noon eh, 'di ba? Kasi it brings back the memory din, guys, nung mga first week or mga first month namin dito sa Canada. Kasi marami rin kaming nakausap na kababayan natin dito na sobrang tagal na, no, na citizen na dito or yung sobrang tagal ng PR, 'di ba? At ang advice nila lagi sa amin, no, at yung sinasabi nila lagi sa amin na hindi kayo makakahanap ng mga trabaho na meron kayo sa Pilipinas dito sa Canada. Kailangan nyo munang paghirapan na back to zero, 'di ba? Kumuha muna kayo ng kahit anong trabaho, ganyan, para makagain kayo ng Canadian experience, and then tsaka nyo i-try yung work na meron kayo sa Philippines or yung gusto nyong trabaho. Sa totoo lang, no, guys, again, hindi ko nilalahat, no. Ito, guys, sinishare ko lang kung ano yung nangyari sa amin, no. So, kung iisipin ko or kung babalik ako doon sa time na yon, no, at kung sinunod ko yung mga payo na yon, malamang, guys, wala ako sa trabaho ko ngayon at sa company na meron ako ngayon. Parang ganon, 'di ba? Kasi nga, ang advice is kumuha ka lang ng kahit anong trabaho,
Kahit na anong dumating na trabaho, kunin mo. Just imagine kung hindi ako namili, no, ng work. Malamang wala ako ngayon dito sa trabaho ko at sa company ko, at malamang baka hindi pa kami PR. Ang isang maia-advise ko rin sa inyo na talagang sobrang nakatulong sa amin, no, lalo na nung mga times na we are in our downside, no, or we are so on the negative side, na sobrang lungkot namin kasi nga sunod-sunod din yung mga failure, yung mga ganyan, no. Number one, guys, is you need to identify your inner circle. So, yung mga tao na mapapagkakatiwalaan mo talaga at nirerespeto ka talaga, no? Yun yung talagang ikikip mo, 'di ba? Mostly yan yung parents mo, yung siblings mo, 'di ba? Yung mga pinsan mo, yan, yung mga lagi mong nakakausap na kapag nagbigay sa iyo ng advice, wala talagang filter, guys, no? Pag mali ka, mali, 'di ba? Yan yung mga tao na pakikinggan mo talaga, no? And also, you need to ignore those people na nasa outer circle mo, 'di ba? Yung mga first time mo palang nakilala, tapos bigla kang sabihan na 3 taon ka pa lang dito sa Canada, dapat hindi ganyan ang trabaho mo, 'di ba? Syempre, sa una yun, guys, masakit, 'di ba? Kasi para ka nang na discriminate agad, 'di ba? So, wag mong pakikinggan yung mga tao na yon, no? Learn to ignore those kind of people. Kasi nga, they are not part of your inner circle. Diba? At lagi mong poprotektahan yung mga tao na nandun sa inner circle mo. Doon ka lang makikinig, guys, no? Yung mga nasa outer circle mo, it's a good reference, no? Pwede kang makinig, pero it doesn't mean that you will follow. Kaya nga siya advice, guys, eh. It's good to have, pero it doesn't mean na you need to follow. Right? Siguro, kailangan mo ring pakinggan yung sariling experience mo, sariling values and character na meron ka, and try to weigh in, no, kung sino yung kailangan mong pakinggan. Yan, right? So, sana tayo, guys, na mga bago dito sa Canada, at pag tumagal na tayo dito at meron tayong nakasalimuha, guys, or naka-encounter na baguhan, no? Sana, guys, wag nating iparamdam sa kanila na tayo ay nakakataas, no? Kailangan nating silang i-guide. Kailangan natin silang tulungan, no? Hindi para ipakita sa kanila na kami dapat ang tignan nyo dito, kami dapat ang maging role model, kasi 'di ba? Kung ano yung na experience namin, ganun din ang ma-experience. Hindi ako naniniwala doon, guys, eh. Kasi naniniwala ako na bawat tao dito na pumupunta sa Canada or kahit na sa ibang lugar, may sarili-sarili tayong karera, guys, no? And we need to respect that. Yun ang talagang natutunan ko dito rin sa buhay Canada, no? We need to respect yung mga experiences din po ng other tao na nakakasalimuha natin dito sa Canada. It's okay to listen, 'di ba? But it doesn't mean na yun din yung mangyayari sa'yo. Ayan. So, siguro, at the end of the day, learn to respect each other. Parang ganon. Yan. So, yun yung happenings na nangyari sa amin last week, no? So, very, very sad and unfortunate, pero sabi ko nga sa inyo, hindi na masyadong tumatalab sa akin kasi nga, natutunan ko yung ganong way, 'di ba? Bago ko malungkot, pag meron akong narinig sa isang tao, ang unang tanong ko agad sa sarili ko, ikaw ba ay part ng inner circle ko or nasa outer circle kita? 'Di ba? At doon na naka-base kung malulungkot ba ako o hindi. Parang ganun. 'Di ba? So, yun lang, guys. Yun lang yung sharing natin for today. I hope na meron kayo nakuhang something substantial about it. And again, learn to respect each other. Okay? So, yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!